Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, high-powered firearms ng NPA na-recover ng all-female tactical team sa Bukidnon. 5 patay, 8 sugatan sa banggaan ng bus at multi-cab sa Camarines Sur. Service contracting program at 10 pesos per liter na fuel subsidy para sa PUVs inaprubahan ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 4 na high-powered firearms at isang ekstrang M16A1 barrel ang narecover ng isang all-female-led tactical team sa masukal na bahagi ng Pantaron Complex sa Bukidnon noong Abril 7. Isinagawa ang operasyon sa Sitio Bendum, Barangay Busdi, Malaybalay City ng Special Forces Team 16 o MAYA na binubuo ng mga babaeng opisyal at sundalo kasama ang isang CAFGO auxiliary. Pinamumunuan ni Captain Christy Timtim ang grupo na naglakbay sa mahirap na kabundukan na sakop ng Bukidnon at Agusan del Sur. Ayon sa militar, malaking dagok ito sa kakayahan ng mga armadong grupo sa lugar at makatutulong upang maiwasan ang karahasan. 5 ang kumpirmadong patay habang 8 ang sugatan matapos mabangga ng pampasaherong bus ang isang multicab ng Lupi LGU sa Andaya Highway sa Barangay Port Junction Sur, Ragay, Camarines Sur, Miyerkules ng gabi, Abril 8. Ayon sa pulisya, patungong Albay ang bus nang iwasan umano nito ang signage sa isang tulay. Dahil dito napunta ito sa kabilang linya at nasalpok ang kasalubong na multicab. Sakay ng multicab, ang mga biktima na karamihan ay empleyado ng lokal na pamahalaan ng Lupi. Papunta sana sila sa isang beach outing nang mangyari ang aksidente. Kinilala ang mga nasawi na sina alias Nestor, Miles, Angel, Mar at Rick na pawang dead on the spot. 3 sa 8 sugatan kabilang ang driver ng multicab ang nakalabas na ng ospital matapos magtamo ng minor injuries. Samantala, ligtas ang 28 pasahero ng bus bagamat napinsala ang sasakyan. Kusang sumuko sa pulisya ang driver ng bus. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang service contracting program at 10 piso kada litro na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle o PUV. Sa isang video message kahapon, inanunsyo ng Pangulo na simula Abril 15 ay ipatutupad ng Department of Transportation o DOTR ang programa kung saan babayaran ng operators at drivers ng 40 hanggang 100 pesos kada kilometro bilang dagdag na kita sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Aabot sa 50,000 na PUV, 1,000 operator at 15 milyong pasahero ang inaasahang makikinabang sa programa. Aprobado rin ng Pangulo ang 10 piso kada litro na fuel subsidy sa PUVs na may maximum na 1,500 o katumbas ng 150 kada litro sa loob ng 3 buwan. Uunahing ipatupad ang programa sa mga PUV na bumabiyahe sa pangunahing kalsada sa Metro Manila sa susunod na linggo, bago ito dalhin sa iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa pamahalaan, ipatutupad lamang ang subsidy sa mga lehitimong gasolinahan na aprobado at binabantayan ng Department of Energy. Sinabi ni Marcos na layunin ng programa na hindi lamang mapababa ang gastos sa transportasyon, kundi mapigilan din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.